Hallelujah. So, last month ang topic natin ay Holy Spirit at na-experience natin yung Pentecost. At alam ko na lahat sa atin ay naranasan at na-experience yung power ng Holy Spirit. At alam ko lahat sa atin ay excited at ang iba sa atin ay naging sigasig at nagiging fiery at nagiging mainit sa pag-serve sa Panginoon. Pero mayroon tayong gagawin sa magang ito. Kasi yung init na yan ay mawawala yon, 'di ba? Mawawala yung init na yan. So kailangan natin ngayon ay alamin kung papaano natin ipatuloy yung lagablab. Lagablab ba yon? Pasensya na kayo sa aking Tagalog, turuan niyo lang ako mamaya. O kung papaano natin ang init na yan, ang fire na yan, kung papaano natin magiging heater and hotter and brighter. Amen po. So, ang title ng aking message sa umagang ito ay Keep the Fire Burning. So, kasi it's time to be on fire for God. Dahil, di ba, yung ating PGCEG, mayroon tayong ngayon, mayroon tayong ating tinutulong-tulungan ang vision ng PGCEG na MM33 at hindi po natin yan ma-achieve, hindi po natin yan maabot ang 1 million souls, 1 million churches in 2033 kapag tayo po ay ang ating ilaw ay nag-andap-andap. Pasensya na dito yan sa kaso lang. So, we will pray and alam ko po na kailangan natin, we will set our hearts in fire sa Panginoon. So, when we talk about fire, ang Bible po ay mayroon siya 200 references of fire. Kapag talagang nag-search kayo sa Bible, nagbabasa kayo ng Bible, ito na naman tayo. So, the Bible has about 200 references of fire, and not only that, there are 90 direct references that nagsasabi doon that God Himself is a flaming fire. So, remember, when God appeared to Moses, He appeared to him as a burning ablaze, the flame bush that was being consumed in eternal fire. Di ba na nagpakita siya doon? Hindi naman siya nagpapakita ng personal eh. Nagpapakita siya doon through the flaming fire. So, in the book of Hebrews, chapter 12, verse 9, sabi po doon that our God Himself is a consuming fire. Jesus po, when He came here on the world, Jesus when He came in this world, sabi ni John the Baptist, anong sabi ni John the Baptist in Matthew chapter 3, verse 11, sabi ni John the Baptist, I baptized you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. Anong sabi niya? He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So, ang ministry ni Jesus is marked with fire. So we need to understand that there is something about fire. So, mga ancient people believe that fire was a gift from God. Kailangan po natin maging fiery. Gaya ngayon, ang church natin, may mga program tayo na today is a mission. So, we cannot reach out. We cannot go kung ating passion or tayo po ay andap-andap yung apoy natin. So, kailangan natin ay magiging on fire on God. So,
Sabi po sa ating text, let's go to our text in Leviticus chapter 6, verse 12 to 13. Tinitingnan kung saan yung malapit na mas malaki. Kasi so sabi po dito, the fire on the altar must keep burning. It must not out. Every morning the priest is to add firewood and arrange on the burnt offering on the fire. Fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. So I want you to understand that itong verse na ito is God giving us a command. Giving a command and a clear instruction kung papaano gagawin ng mga Israelites, kung papaano nila gagawin, ano ang gagawin ng mga Israelites. So, first of all, pag-usapan natin what is fire. Ano ba yung fire? Oo, alam ko apoy. Pero ano ang tinutukoy nga fire dito sa verse na ito? Sabi ni Lord, siguraduhin niyo na yung apoy, siguraduhin niya na yung apoy sa altar ay hindi mamamatay. Yan ang command ni God sa atin. Siguraduhin daw natin na ang apoy sa altar ay hindi namamatay. Na ito'y patuloy na nag-aalab. Tapos, sinabi niya na you will see to it na hindi yan mamamatay. Tapos mayroon siyang instruction dito. Sa verse 13, anong sabi niya doon sa instruction niya? The fire must be keep burning on the altar continuously. It must not go out. Patuloy ang apoy daw na nasa altar, kailangan mag keep burning at saka kailangan daw na continuous yung apoy niya at saka hindi siya lalabas. So he gives weight on it. So he shows how important it is. So sabi ko kanina, ang fire na ito ay command ng Panginoon to sa atin. Hindi lang na suggestion niya lang na, ay baka naman kung ang apoy, parang hindi siya nag-suggest. Kinamand niya sa atin na kailangan yung fire natin ay hindi ihinto. So, literally, ang sabi sa Leviticus chapter 9, verse 24, sabi dito, you will see that this fire, ang sinasabi na fire dito, came out from the very presence of God. So, kasi ang fire na ito ay galing sa presensya ng Panginoon. So, in other words, it was a divinely fire. It was a supernatural fire. So, God ignited the fire. Siya ang nag-ignite. Anong sa Tagalog yung ignite? Sindi. Sa amin, sindi din yun. So, siya ang nagsindi ng fire, pero mayroon tayong gagawin. Mayroon tayong responsibility. We are responsible in taking care of this fire. Di ba, nag-Pentecost tayo, na fiery tayo. Gin-ignite ni God, Ilonggo yun inignite ni God ang fire. So, mayroon tayong gagawin doon. Kasi kapag wala tayong gagawin doon at hindi mo gagawin yung responsibility mo, that fire will die. So, anong sabi sa verse natin? Mayroon tayong gagawin dito. Anong responsibility natin? Pareho lang yun na that day you will encounter Jesus and you gave your life to Him. So you experience something happened in your life, di ba? The day that you encountered Jesus and you gave your life to Him. So mayroon kang na-experience, mayroon kang mga experiences na mayroon something na may experience mo sa Panginoon. Pasensya na dahil naguguluhan ako, Ilonggo, Tagalog, Karaya, or ano to dito. So, mayroon kang na-experience na something ng the time na man-encounter mo Jesus. So, maraming tao may alam patungkol sa Diyos.
Kahit sino dyan, tatanungin mo, sasabihin mo, kilala mo dyan si Diyos. Kilala nila ang Diyos. May alam sila patungkol kay Jesus. But they never experience once. At hindi mo ma-experience kung sino si Jesus once you will not give your life to Him. At saka isusurrender mo ang life mo. Halimbawa, example lang yan may example ako. Sino dito nakapunta ng Hong Kong, Disneyland? Sige nga, pataas ng kamay. Nakapunta ng Hong Kong, Disneyland. Sige. Iba, kasi hindi ako nakapunta ng Hong Kong, Disneyland. Pero alam ko, nakikita ko sa mga vlogger, sa mga Facebook, sa mga picture, nakikita ko yung Hong Kong, Disneyland. But in other thing, na alam mo lang, di ba alam mo na may Hong Kong, Disneyland? Alam natin na may Hong Kong, Disneyland. Iba yung pakiramdam sa nandoon ka at naranasan mo ang Hong Kong, Disneyland. Nakuha mo yung points ko? Alam mo, nakita mo, pero hindi ka nakapunta doon, iba yung feelings sa mga tao na nakapunta doon at na-experience nila ang Hong Kong Disneyland. Amen po. So, maraming tao kilala ang Diyos in terms na alam nila, pero hindi pa nila naranasan. Pero hindi nila naranasan. When you encounter fire, you know that is fire, di ba? Yung madami ng tao, kahit sabihin mo na kilala mo si Diyos, kasi alam natin, di ba, lahat naman tayo siguro dito nag-i-evangelize. Ewan ko kung mayroon kang tinatanong na, kilala mo ba si Jesus? Ewan ko kung may nagsagot sa'yo na hindi. Di ba? Yung madaming tao na kilala lang si Jesus, pero hindi nila na-experience kung sino si Jesus kasi wala silang relasyon kay Jesus. Parang kumbaga, ganito. Madaming mga gardener, di ba? Daming mga gardener. Kilala mo, halimbawa sa amin, mayroon kaming gardener. So kilala ko yun na sino pangalan niya, si Saddam, or sino dyan pangalan ng gardener na yan. Pero siya, hindi ko siya matawag na tatay. Di ba si Jesus tinatawag natin na father? Hindi ko siya, kasi kilala ko lang siya. Alam ko na gardener namin, pero hindi ko siya matawag na tatay. Ay, magtaka na yun ang gardener. Ba't yung tinatawag? You can call Jesus, you can call God a father unless you have a relationship with Him. Di ba? Hindi ko masabi si Jerome na tatay, daddy. Kasi, hindi niya naman i-accept yan kasi wala naman yung relasyon ba na as a father and daughter. Si Tiangge, tawag na si Jerome na tatay. Daddy pala. Pero, alam niya lang na, tinatawag niya lang na daddy, pero wala siyang relasyon as a daddy, hindi gaya sa daughter niya. Nagbanggit na ako ng mga pangalan dito, sorry na lang ha. So, you get what I mean? Kasi kapag na-encounter mo yung fire, you know that is fire. Di ba? Sabihin mo, init yung, di ba tayo mga Pilipino, pag sinabi doon na, wag hipuin, na pintura, wag hipuin, kasi basa pa. Anong gagawin ng Pilipino? Hipuin talaga, di ba? Kasi hindi mo maramdaman na basa pala eh. Ganun naman. Uy, wag mong itatas yan, mainit yan. That is fire. Mga bata, hipuin din yun kasi i-experience nila na mainit pala ang fire. So, when you encounter fire, you know that that is fire. So, you need to understand this, that fire is not something that you could only produce. Ang fire na tinutukol dito, hindi ito ang fire na mai-produce mo. Gaya natin, nakukuha lang tayo ng posporo, punan tayo ng wood, para makagawa tayo ng fire. Itong fire na tinutukoy dito is supernatural fire, divinely fire. So, kung tao lang, hindi pwede niya ma-produce ang fire na ito. So, it is not something that you can do on your own. It is something that God does in your life. Even though God ignites that fire, but God makes us responsible to take care of this fire. So, just as an instruction sa nation of Israel,
Di ba sasabi sa verse natin kanina, sabi doon, the fire on the altar must be keep burning. It must not go out. Hindi pwedeng hayaan mamamatay. So, then let us face the reality in this world. Real talk tayo dito sa mundo. In this world, most of the time, it is not conducive or it is not favorable or it is not helpful for us to having fire. Alam natin ang mundo natin ngayon. People around us, sometimes our families, our friends, our people that we trust is trying to or try to kill that fire. Di ba? And the question is, how do we keep the fire alive? Kasi mayroon na tayong sinindihan ni God, God ignites the fire in our life. So sabi ng text natin, kailangan it can continuous na mag-aalab yan, no? It must continue burning. So papaano? Kasi binigyan niya tayo rin responsibility. So, ang tanong, kadalasan tayong Pilipino sa simula lang ito, real talk tayo, wala akong pinatamaan dito, pero pag natamaan ka, aroy ka na lang, ha? Wala akong natamaan. Kadalasan kati sa atin Pilipino, sa simula lang tayo excited di ba? Simula lang tayo excited. Tatawa-tawa lang kayo. Wala akong tinatamaan dito ha, baka sabihin nyo, gaya ng tayo ng OHB nung una. Unang nag-start ng DTS, ang dami namin nagpa-enroll. Lahat excited. Lahat gusto-gusto. Pero iwan ko, ilang na lang natira ngayon. Kasi ganyan tayo mga Pilipino Magsimula ka ng OHB, ang dami nyo. Lalo pa pag opening, daming pagkain doon, di ba? Pag kunti na lang natira niyan. The problem is not about starting. It is about finishing. Amen ba? Minsan sa kalagitnaan pa lang, pagod na pagod tayo. Yung flame, ang alab na sa puso natin nanghihina. I have seen many Christians, habang sila ay nag-grown old, their fire grown cold. I was blessed kasi sa Bible school, ang school namin, Emmanuel Bible College, ay nag-celebrate ng 75th grand anniversary. Doon nanonood ako sa live kasi wala naman ako doon. So, ang mga pastor, mga teacher namin, pero sila fiery, kumakanta sila doon. Parang makikita mo ba na mayroon silang excitement, happy sila. Kahit mga kulubot na, ang iba ay ewan. Classmate ko nga, hindi ko na makilala sa picture dahil salamat sa Panginoon. Mas maganda pa ako ngayon. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Kasi alam mo naman ang Pilipinas, di ba? Umuwi ka doon, kundi magkulubot yung noo mo. Kaya tayo, blessed tayo dito kasi mayroon sa bulsa na sa wallet natin doon sa Pilipinas, ewan. So makikita natin dito, kaya sabi ko kanina na mostly sa mga Christian kasi simula lang sila the longer they grow old, they will grow cold. Sana hindi mangyayari ito sa atin. Example, mayroon ako example. Sa mga marriages, yung mga walang asawa, wag nang kayo sasagot Yun. Sa mga marriages, ang tanong ko, bakit nagpakasal ang dalawang mag-irog? Sagutin nyo nga. May type pa ako. Bakit nagpakasal sila? Huwag ka sasagot, Cheryl, hindi ka pa nakaranas na. Bakit nagpakasal ang dalawang mag-irog? Ha?
Because napakainit ng kanilang pag-iibigan, di ba? Di ba? Amen dyan. Hindi mo nung pakasalan yan pag cold yung pag-ibig mo. Kasi mainit yung pag-iibigan nyo. Talagang the fire on their love is burning. Pero after a while, so many relationship end up in a broken families. Why? Because they are not able to maintain that fire. Amen ba? Madaming ang nagkakahiwalay dahil ang pag-ibig nila, nag-iinitan, ang love nila ay umuusbong ba yun? Sa kadalasan, yung nung una, yung asawa mo ay parang prinsesa, pagkatagalan, parang losyang na. Kaya ayaw kong mag-asawa eh. So kaya sila naghiwalay because they lost the fire. They lost their love to each one another. So sabi ng Lord, keep the fire burning. So the question is, papaano? Huwag kayong mag-alala, dalawa lang points ko. Kahit ang haba ng aking introduction, pero dalawa lang ang points ko. Napaka-easy, napakadaling gagawin. So, sabi dito, how? Sabi dito ni God sa Leviticus, papaano? Kasi sabi niya, keep the fire on the altar burning. Pero mayroon siyang binigay na instruction dito. Every morning, sabi sa chapter 6, verse 12, every morning, the priest is to add firewood. Di ba? Sino dati nakaranas nagsaing sa kahoy? Wala pa yung mga electric doon. Maluluto ba yung pagkain nyo kapag hindi nyo nadagyan ng kahoy doon? Di ba mapalong, di ba? Minsan hilaw pa. Minsan, kailangan, sabi dito, every morning, the priest is to add firewood. Kasi sabi ni God, keep the fire burning. So mayroon siyang instruction na tuwing umaga, lalagyan mo yan ng firewood. Tuwing umaga daw, lagyan mo ng firewood. Alam nyo, gaano man kalaki ang apoy, at hindi mo yan lagyan ng bagong gatong, mamamatay ang apoy na yan. So, it is just, pareho lang yan, a universal principle. Hindi na kailangan kung anong churi-churi pa dyan. It is a very universal principle. If you want to keep the fire burning, you have to keep on feeding it. Keep on feeding it. Keep on feeding it. So how? Ang tanong, how do you feed that fire? Remember, this fire is a divine fire. Because God has put in our hearts, the only way to feed it is something that is divine. Di ba ang fire, it is God. He put in our hearts, He ignited the fire. So, ang isa lang, one thing lang, ang maka-feed sa fire na yan nasa sayo is something that is divine. It is something that is supernatural fire. It is a fire, the spiritual fire. So, since it is divine, since it is supernatural, since it is spiritual, therefore, it will keep on burning with spiritual thing. Gaya sa sasakyan. Ako wala akong sasakyan, scooter lang eh. Gaya sa sasakyan. You know how the car works, di ba? Papaano ang car magtakbo? It can be fuel with gasoline or diesel or mayroon na ngayon electric charge. So, if the car that you are driving is run by gasoline, ang sasakyan mo ay nag-run by gas. But isang araw, nagmahal yung gas. Ang presyo ng gas. So nakita mo na ang diesel pala ay mura. So kinargahan mo ng diesel kasi mura. So guess what happened? Ano nangyayari? Is it going to destroy the car? Kasi nilagyan mo gasoline yung car mo, nilagyan mo ng diesel, masisira ba yung car mo? I think no. But the car will not run.
Why? Because that car is made to run by gas. So, the same way that the fire of God put in our heart is designed by God. And and it can only run by the things of God. Kasi divine at spiritual siya, kailangan ang fire na nasa atin na hindi natin po pwede igatungan ng ibang bagay, spiritual din. So how do we keep the fire burning? So unang topic is through His words. Through God's word, the scripture, the Holy Bible sustains, gives life to that fire. So, let us look at the amazing stories. Sa Joshua chapter 14 verse 11 pa ba yan or 10? 10 pa lang. Joshua chapter 14 verse 6 to 13. Dito makikita natin ang story ni Joshua at saka ni Caleb. Sa hindi nagbabasa, sorry na lang. Pero sa nakakaalam ng story ni Joshua at saka ni Caleb, sa Joshua chapter 14 verse 6 to 13, basahin ko. Sabi dito, now the people of Judah approached Joshua at Gilgal, and Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, you know what the Lord said to Moses, the man of God of Kadesh Barnea, about you and me? I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from the Kadesh Barnea to explore the convection, but the fellow Israelites who met up with me made the hearts of the people melt in fear. I, however, followed the Lord, my God, wholeheartedly. So in that day, Moses swore to me, the land in which your feet have walked will be your inheritance, and that your children forever, because you have followed the Lord, my God, wholeheartedly. Verse 10, sabi dito, now, then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years, since the time He said, this is to Moses, while Israel moved about in the wilderness so here I am today, 85 years old. Wow. Ito po ay story ni Joshua at saka ni Caleb. Na sila po ay, nangyayari po ito while the nation of Israel ay probably nakita po dito na alam po natin na 40 years ng nation of Israel are slaves. Slaves sila sa Egypt. So finally, nang lumabas siya, finally through the hand of Moses, God set them free and led them across the wilderness. Nung sila ay kinuha, pinalabas sila si Moses ang nagdala sa kanila. Finally, saan sila dinala ni Moses? Di ba sa promised land, na promisa ng Panginoon, the land of Canaan. Canaan. Kaya sinasabi yan na Exodus, kasi ang meaning ng Exodus is departure or exit. So doon, according to the Bible scholars, supposedly, sabi po ng ibang mga Bible scholars, supposedly po from the wilderness na pang lumabas sila doon to the land of promise, ay 11 days lang sana ang kanilang ilalakbay. So dito nakikita natin na from Egypt, nakikita na but sometimes it happened when the finally arrives. Dito, ilan days nila naabot ang promised land? Instead na 11 days? 40 years. Imagine, no? From 11 days to 40 years. Ano ba nangyari? Dito nalalaman natin na ang story dito ay pagdating nila sa labas ng promised land, ay si Moises ay nagpapadala ng 12
spies. And one of them are Caleb and the other is Joshua. So together with the 10 others. So itong mga 12 spices na ito ay i-check nila bago sila papasok sa Promised Land. I-check nila muna doon, hindi sila nagdediretso doon. I-check nila doon. Manmanan nila kung anong nangyayari doon sa loob. So to make the story short, after 40 days, napag-spy nila sa land sa Promised Land na yan, ay bumalik sila to report. Ang unang nagbalik ay si Joshua, unang nag-report ay si Joshua at saka si Caleb. So anong sabi ng dalawa na yan? Sabi niya, it is beautiful land. Let us take it. Sabi nila, magandang land na yan. Kunin natin. So, pero the 10 other spices, yung mga, hindi spices na, itong 10 na mga nag-spy na ito, sabi nila, it is beautiful land. Sabi nila, it is a land flowing with milk and honey. It is a prosperous land. But there are giants in the land. Yun ang sabi ng 10. So we were going to be eaten by those giants. So we're going to die. So, know what? Dahil 10 sila, madami sila na nag-report ng negative report, so the whole nation of Israel, that about 600,000 listen to that negative report. Ano nangyayari? Na-discourage sila. Kaya alam mo, huwag kang makikinig sa mga negative na tao. You need to watch out regarding the kind of people that you listen to. What kind of news feeds that you read, or some people just feed you with negativity. Ay, hindi ako a-attend ng OHB namin sa Jumeirah dahil sa Starbucks pala ang mamahal. Tuwing punta mo doon, tag 27 yung juice. Ay, hindi na ako ma-attend ng OHB. Pero di nila alam, minsan, nililibre kami ni Sister Ann. So, yung negative, nadala ka sa negative mo, so natalo ka pa, hindi ka pa nag-Bible study, hindi ka pa nakatikim ng libre. So that is why there is no fire in your life. Kasi kapag puro na lang negative ang pumapasok sa buhay mo, walang fire ang buhay mo. Tandaan natin, negativity kills fire. Negative people are always defeated. Tama ba? Kaya tingnan mo yung katabi mo. It parang negative ba siya? You cannot allow negativity to speak in your lives. You are going to discourage. Let's go back to the story. So, nakikinig ang mga Israelites sa 10 spices and they got discouraged. Yung 11 days na tumagal ng 40 years in the wilderness. Until everyone who discouraged and doubted God, they are not able to enter the promised land. But there are 2 people who survived the whole generation. It was Joshua and Caleb. Itong dalawa. So ano nangyayari sa dalawa? Sila lang ang pumasok sa promised land. Tignan natin sa Joshua chapter 11. Parang ganito yun eh. Kasi sila na pumasok doon eh. Di ang sabi sa Bible, sabi ni Caleb kay Joshua, "Swa," sabi niya. Kasi matanda na ako, 85 years old na ako. Ikaw na lang, sabi pala ni Joshua kay,
Matanda ka na, Caleb. Ako na lang ang aakyat. Sa akin na lang yung sa bundok-bundok. Kasi matanda ka na, 85 ka na. Ikaw na lang dito sa... Kasi doon sa bundok yung mga giant eh. Ikaw na lang doon, baka pag igugulatin ka ng mga giant, baka manginginig yung tuhod mo, sabi niya. Pero anong sabi ni Caleb? No! Sabi niya. Tingnan natin, sabi niya sa verse na sabi niya, I am still as strong today as I was the day Moses sent me. As my strength was then, so it is my strength now for war and for going out and coming in. Yan ang sabi ni Caleb. Kaya napakaganda. Ako yung mga anak niya, may anak ng lalaki. John Caleb. So, bakit hinihingi ni Caleb ang mountains region? Bakit niya hiningi? Sinabihan na siya ni Joshua na sabi niya na, Tol, dito ka na lang kasi ako bata-bata pa, pero sabi niya, hindi, ako doon. Bakit gusto ni Caleb nandoon sa bundok? Tingnan natin sa verse 10, sabi niya, Now then, just as the Lord promised. Yan ang promisa ng Panginoon sa kanya. He has kept me alive for 45 years. Then, since that time, He will said to this Moses. Si Caleb, kahit 85 years old, hindi siya na-discourage. Pinangawakan niya yung promesa ng Panginoon sa kanya. So, sabi for 45 years, something kept Caleb alive. I want to take note of this. Just as the Lord promised, pinangako ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon sa kanya, yun ang pinanghahawakan niya. Yun ang bumubuhay sa kanya. So, he has the word of God. Are you there? So, yan ang nag-keep the fire sa buhay niyo if you have the word of God. During that time, sa time ni Caleb, wala silang Bible noon eh. Caleb did not have Bible, but Caleb held on. Isa lang ang promesa ng Panginoon sa kanya. That one promise is that the word of God to keep him alive. Isa lang ang promesa ng Panginoon sa kanya. Several thousand years later, we have the complete word of God. After ni Caleb, 1,000 years later, mayroon na Bible tayo. Hindi lang isang pangako ang nakasulat sa Bible. Napakaraming pangako ng Diyos. Pero, bakit maraming nanghihina? Hello? Maraming apoy nag-andap-andap. Kasi hindi binibigyan ng panahon ang Word of God. That is the Bible. Hello? Nandyan pa ba kayo? Alam ko madaming natatamaan dito, pero hindi ako nagpapatama. I was telling the truth. Months later, hindi nyo na ako makikita rito. Mamimiss nyo lang. Sabihin nyo, wala na. That is why, kami mga pastors, mga leaders at church, we always encourage you. Hindi kaming nagsasawa to remind you all to read your Bible again and again and again. When you know the promise of God, the word of God will keep you alive. Ang sarap pakinggan ng sinabi ni Caleb eh. Sabi niya sa verse 11, So here I am today, 85 years old. I am still as strong today as the day Moses sent me out. 85 na siya. Si nanay, ilang taon ka na nanay? 83, dali na lang. Pero ano pa si nanay? Active si nanay sa OHB. So, it is because of God's promises that keep us alive. Sabi sa text natin, sa Leviticus, sa text natin kanina, na sabi sa Leviticus 6, chapter 12, every morning, the priest is to add firewood. Araw-araw,
tuwing umaga. Bakit kailangan araw-araw mag-add ng firewood ang priest? Kasi ang firewood ay mauupos yan. Kailangan i-sustain yung fire. So, kasi di ba sabi ni Lord, the fire must to keep burning. So, the word of God, the word of the Lord sustains us. Yan ang nag-sustain sa atin. Yan ang nag-sustain sa apoy sa buhay natin, na yung apoy sa buhay natin ay hindi mamamatay. The word of God. So sabi sa Psalms 119 verse 106, sabi dito, sustain me, my God, according to your promise, and I will live. Do not let my hopes be dashed. Do not let my hopes be dashed. Putol-putol. So Tagalog, ang salita ng Diyos, sa Tagalog version, sa salita ng Diyos, sabi dito, Panginoon, bigyan niyo ako ng kalakasan ayon sa inyong pangako upang ako ay patuloy na mumuhay at huwag niyong hayaan na mabigo ako sa pag-asa ko sa inyo. So how can we claim the promises of God kapag hindi natin alam, hindi tayo nagbabasa ng Word of God? Our life sustained according to the Word of God. The Word of God not only sustains us, it will nourish our energy. It will nourish your fire, the fire of God. It also protects you, protects the fire, the flame. So, hold on to the promises of God. His Word will keep you fire burning. As Caleb lives at 85 years old, sabi niya, I'm still as strong today. That promise keep me alive all this. So, if you have the whole promises of God, you have no reason why that fire is going to die out. Kapag mayroon kang promesa ng Panginoon sa buhay mo, wala kang rason na ang fire sa buhay mo ay nag-andap-andap. Si Caleb nga lang tignan natin si Caleb, sabi niya, isa lang ang pangako na binigay sa Panginoon sa kanya. Tayo, ang dami nating pangako binigay ni God. Apply it and hold it in your life. So, dami-daming pangako ni God. Kasi minsan pag dami tayong problema, imbes na lalapit tayo sa salita ng Panginoon, lalapit tayo sa kapitbahay, lalapit tayo sa friends. Hello, friends, pwede pa utang. Parang ganon. Let us apply, let us read, not only read, memorize, or meditate the Word of God, ang promesa ng Panginoon. Kasi sabi niya, Thy word that I have hid in my heart that I may not sin against thee. Yung mga salita, kailangan nasa puso natin yun. Naalala ko nga sa dating church namin dati, kahit John 3:16, di alam Tagal na siya Kristiyano daw, pero hindi alam yung John 3:16. So, number 2. Hindi naman matagal yung ko. Number 2. Sabi kanito, how do you keep the fire burning? Ang una ay through His Word. Ang pangalawa is through His will. His Word and His will. Kapag titingnan po natin ito, yung dalawa na ito, they are both similar. Nakita nyo? His Word and His will. They are both similar. His Word is His will. Ang salita niya ay yun din ng kalooban niya. His will is in His Word. So if you will not read His Word, you cannot know His will. Tingnan natin sa Joshua chapter 4, verse 31 to 34. Sabi dito, in the meantime, the disciples urged Him, saying, Rabbi, eat. But He said to them, I have food to eat, of which you do not know. Therefore, the disciples said to one another, has anyone brought Him anything to eat? 34, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me
and finish His work. If you want to keep the fire alive, you have to feed it. Sa Old Testament, sa text natin, sabi, sa Old Testament nakalagay doon, feed it with wood. Gatungan mo ng kahoy kasi yon ang pagkain ng apoy. Kailangan may gatong through His word. Yan ang first point natin. So, but another thing, sabi ni Jesus sa John 4, bigyan ko kayo ng background doon sa nakwento ko kanina sa John chapter 4 verse 31. 'Di ba? This is the story sa nakakaalam. This is the story of the Samaritan woman. 'Di ba yung mga disciples, si Jesus at saka disciples niya, nag-journey sila at they pass on the Samaria, city of Samaria, and then nag-stop sila doon sa Jacob's well. Doon. So, itong mga disciples, tayo kasi mga Pilipino ay pagkain ng iniisip, nagutom sila. So, bumaba sila sa city para bibili ng pagkain. Pero si Jesus ay naiwan doon. Sabi niya, nandiyan ka na lang muna dahil dadalang ka lang namin ng pagkain mamaya. So, nang wala ng disciples, ano nangyari? There's a Samaritan woman na nag-igib ng tubig. So, ngayon, sa conversation, hindi ko na ikwenta sa inyo, parang baka mamaya, maabutan tayo ng siyam-siyam dito. Alam nyo na yon, kaya nga read your Bible eh. Yun ang nangyari doon, kasi di ba, yung Samaritan woman, in-evangelizean siya, na hindi mo kailangan yung tubig. You accept me because I am the living water, na hindi ka na uuwabon uli, parang ganon. So, the Samaritan woman accepts si Jesus at alam kasi ng Panginoon ang buhay ng Samaritan woman is terrible. Ilang lalaki na sa buhay niya? 6 yata. So, ang nangyayari ay yun na, ang Samaritan woman ay umalis na at sinishare niya doon sa buong city kung ano ang nangyari, kung sino ang na-encounter niya at anong nangyari sa kanya. So yan ang kwento. So, nang bumalik na ang mga disciples, so, sabi, dala silang pagkain. So, pagbalik ng mga disciples, sabi niya ng mga disciples kay Jesus, sabi, Lord, kain ka. Sabi ni Jesus, hindi, busog ako. Ito namang Madyay, sino kaya nagbigay? Sino kaya nagbigay sa kanya? Baka yung babae na kanina nagbigay ng pagkain, bakit busog siya? Bla bla bla. O kaya, baka siya may pagkain dito na dala-dala sa backpack niya, at saka pinaalis lang tayo, at saka kumain siya, kaya siya busog. Pero narinig ni Jesus yung pag-uusapan, kwento lang yun ha. Pero narinig ni Jesus yung pinag-usapan niya. Ano nang sabi ng Panginoon? My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. So doing His will, doing His purpose in your life will energize you. When you do God's will sa buhay mo, napapansin nyo na pag ginagawa mo yung kalooban ni God sa buhay mo, mas nabubuhayan ka. Amen ba? Imagine mo, from work, uwi ka sa bahay, magbiyahe ka ng traffic, uwi ka sa bahay, lasotso, mag-OHB ka pa. From work, uwi ka sa bahay, mag-attend ka pa ng prayer meeting. Pag ang iba may OHB pa Friday, pero umaga pa. Ito na naman, example ko yung mga musician. Na pinaalam ko na to ha. Nabibless ang minsan ba, kapag magtugtog si Chai dito. Sinabi ko na to kay Juan ha. Magtugtog si Chai dito, 7:30, nandito na. Ilang oras ang tatakboy ni Brother Charles papunta rito? 1 hour. To 7:30, so 6:30 nagigising. Kayo, hello, gising na ba kayo ng ganyan? Tulog pa, di ba? Tulog pa. Ibabiyahin niya ng 1 hour, dating dito, babalik siya doon ng 1 hour, babalik na naman siya ng 1 hour, kukunin niyang pamilya niya.
Pero nakita niyo ba si Brother Charles napapagod? Smiling pa rin, di ba? Sa lahat ng sa lahat ng OHB. Alam mo na, notice ko sa lahat ng OHB, kami lang OHB group, na lalayo yung mga lugar namin. From Damac to Sport City, to wala sila Merson dito, so Alcale. Pero dito pa sa Jumeirah pa kami nagtitipon. Because we are excited. We want to know ang kalooban ng Panginoon. Pag nasa kalooban ka ng Diyos, mas excited ka. Mas buhay ka. If napapansin nyo, dito ha. Ako may napapansin ako rito eh. Pero hindi ako nagpatama ha. Hindi ko alam yung ano nyo. May napapansin ako dito. Yung mga taong na wala nang ginagawa, siya pa ang palaging pagod. Dating dito late, naghikab-hikab pa. Pagod na pagod. Pero yung umaga pa dito, alive na alive. Amen ba? Real talk to ha, pero hindi ako nagpapatama. Ang totoo lang. Sabi ko, mamimiss niyo ako pag dating yung panahon. See, if you are not in God's will, bakit nag-andap-andap? Bakit pagod na pagod? Because your fire is going to die. The question is, what is His will? Ano ang will ng Panginoon? I believe one of our greatest struggles in our life is between what you want and what His will is. Yan ang struggle ng tao, ng mga Kristiyano. Ang wants niya at ang will ni God. Alam naman natin minsan na ang kalooban, kasi alam natin ang gusto mo laban sa kalooban ng Diyos, minsan opposite yan, nagtatalo yan, nag-aaway yan. Alam naman mo naman kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay mo, pero minsan, ini-insist mo ang kalooban mo. Kasi kadalasan, yung gusto natin, yung mas madali. Ayaw natin dumaan sa process. Amen. Amen ba? Sabi sa Romans chapter 12, verse 2, sabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. It is good, it is pleasing, it is perfect will. God's will is good. God's will is pleasing. God's will is perfect will. Yes, you're going to go through tough trials. You're going to go through hard times. But in the big pictures, it is pleasurable and it is perfect will of God. So the question, dami akong question aking sagot na lang. So the question is, willing ka ba susunod sa kalooban ng Panginoon? Hindi na pinagpipilitan mo yung gusto mo. We will always be in constant struggle with what you want versus what His will is for us. Listen to this. Convenience. We want comfort rather than commitment. Being driven by conviction. What we want is what do we want? We want what is convenience. We want what is easy. We want what is comfortable. Rather than what commitment God wants you to do. God wants us to commit. He does not want you to just
convenient. He does not want you to just comfortable. God's will is commitment. God's will is hold on to His promises. Hold on to the vision. He wants to keep your fire burning. Go to His Word and do His will. Immerse. Kaya yun ang ating theme sa PGCAG. Immerse yourself into the Word of God so that you can do His will. It is good, it is pleasing, it is perfect will. Join in OHB prayer meeting. Be excited every Saturday service. Kasi kaya ka na late, hindi ka excited eh. Tama ba? Kami nga, sa Jumeirah pa, kasi kailangan namin maaga rito. Nagigising kami alas 5. Kasi hahabol kami ng 6:49 na bus. Kasi we commit and we are excited. Hindi ba nga, minsan nga, ako nga hindi na nga natutulog kapag mayroon akong pinaplano, mayroon gagawain sa church kasi pinagpaplano ako. Pero excited ako. So, gusto ko nang mag-alas 5 na para maliligo na. Kasi 3 kami sa banyo. Para hindi ka malate. So, kailangan excited tayo. Kaya hindi tayo excited kasi yung ilaw natin ay nag-andap-andap. Pero if your fire is burning with the Word of God, yung salita ng Panginoon, promesa ng Panginoon sa sayo, at gagawin mo ang will niya, may passion ka to do His will. Alam ko na wala pa si Brother Kyle dito, nandito ka na. So, remember this word. This world is not helpful. Ang world natin, alam naman nangyari sa mundo natin, Pilipinas. Pilipinas kung mahal. Alam niyo naman na nangyayari doon. It is not conducive, it is not favorable, it is not helpful to the fire na sa atin. Kasi tayo lang, Kristiyano, ang pag-asa ng ating bansa. So kung ang ilaw natin ay nag-andap-andap, paano ang ilaw natin? Sabi niya, let your light so shine. So paano pa yan mag-shine kapag andap-andap na? Kasi sabi ko kanina, ang mga tao sa mundo ay papatayin niya yung ilaw mo. Gustong papatayin yung apoy sa ilaw mo, sa buhay mo. Circumstances, mga problema nang dumadating sa buhay natin will snuff out your fire. The devil will try to kill that fire. He wants to put you out, take you out of the game. Be insignificant. But praise God, our God is an awesome God. He is all-consuming fire. And I will end with these verses. Matthew 12, chapter 20 to 21. Sabi dito, a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out till he has brought justice through the victory. In His name, the nations will put in hope. So what is a bruised reed? Mayroon tayong picture ng bruised reed. Saan na ating multimedia? Bruised reed. Yan. A bruised reed, yan is a type of grass, damo, or talahib. Sinong kakilala niyan? Talahib. Mataas, but they are delicate. Marupok. Sino kakitan talahib? Mataas yan. Matalahib. Pero sabi dito, bruise weeds. Ang bruise, yan, mataas siya, marupok. Sabi pa, hindi lang marupok, sabi pa, bruise. May lamat, may galos, may tama. In the reality, sa mundo, we are not just only sinful. We are not only messed up.
We are hurting, bruised, may galos. Our hearts are bruised. Our lives are bruised. So many people are in the point of giving up. But God, we have such an all-powerful God, so loving, so kind, so patient. And even we are hurting, so fragile, we are weak, we are not going to break us up. So, sabi, a bruised reeds, he will not break, and smoldering wick, he will not snuff out. Ano yung smoldering wick? Ano yung smoldering wick? So nakita nyo, ano yung smoldering wick? Metsa ng kandila. Di ba? Yung parang ganon. Ito. Ito ba? Ito. Metsa ng kandila. Yan ang smoldering wick. Yan. Pag sinabing smoldering, walang apoy. Di ba nakita nyo walang apoy? Mayroon na lang natitirang kakaunti. Aandap-andap. Hindi mo na makonsider na apoy. Kita mo to? Ito. May natitira. Wala siyang apoy. Ito siya. Ang ganda pala mag-teacher dito, no? Mayroon na lang natitira na paandap-andap pa daw. Sabi nito, pero sabi ni Jesus, sabi dito, Jesus is so gentle that even that little fire, yung aandap-andap na apoy, na halos wala ng siga, hindi niya papatayin yan. Amen ba? Sabi sa magandang balita sa Tagalog, sabi dito, hindi niya babaliin ang tambong marupok, hindi niya patayin ang ilawan, andap-andap, hanggang katarungay hindi nagtatagumpay pangganap, at ang pag-asa ng hintil sa kanya ay ilalagak. Just when you think you are hopeless, kapag iniisip mo na hopeless ka, just when you think there is already nothing much more for you. Maybe this life has been cruel to you. Maybe these trials were just too much for you. Maybe the fire that once burning in your life, your passion, your excitement for God has gone to the point nag-aandap-andap na lang. Jesus is not even going to snuff out that little fire. He is going to light up that fire. He will give you new beginning, a fresh start with the word. He gives His will. Feed that fire. Feed that fire until the end of your days. Just like Caleb, we can say, I am still as strong as today as I was young. My fire for Jesus, my passion for Jesus. When I first came to know Jesus, this fire is kept alive. Hallelujah. Hallelujah. I hope po na atin tawagan ko si Pastor Jerome. Amen. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Alam niyo po, the Lord spoke to us this morning. Amen. Si Lord po ang nagsalita sa atin sa umagang ito. When the preacher starts to talk about this topic, ang sabi niya, the problem is not the starting. Sabi niya, the problem is the finishing. Ang problema daw hindi yung kung paano tayo nagsimula. Kasi po, serving the Lord is easy to start. And then the preacher said, it is the finishing.
Ang ganda na ang pinanghawakan ni Caleb, ano? Sabi ni Caleb, doon sa Tagalog version, sabi niya, ang pangako ng Panginoon ang bumubuhay sa akin. Ano? And then sabi niya, the strength I have now is the same strength as I was when Moses sent me. Yung kalakasan daw niya ay ganun pa rin pamula pa noong siya ay isinent ni Moses. Ano po? Now, siguro the question to us today is, what is your firewood? Ano po yung firewood that keep us alive? Yung Levites priest, ang sabi doon ay nilalagyan niya ng firewood every day para magtuloy-tuloy yung fire. And the same is true with us. Huwag nating tingnan na si Pastora Jubes ang nagsalita sa atin. Malinaw po ang sinabi ng Panginoon sa umagang ito. It is the Lord who spoke to us this morning. I think we need to assess ourselves. There are so many examples. Napakarami pong example nating narinig. Even yung mga real example ng ating mga kapatid sa panahon ngayon, kung saan sila nanggagaling, how they are struggling, but palagi silang excited sa paglilingkod sa Panginoon because of the fire. Una, it is the Word of God that keeps us alive in serving the Lord. Pangalawa, the will of God. It is the will of God. Ang sabi ng Panginoong Hesus, my food to eat is the will of God. Alam niyo po, kung hindi ka kakain sa maghapon, wala kang lakas. Now, ano ang lakas mo para magpatuloy? Para yung excitement mo. The same excitement nung makilala mo ang Panginoon is the same level of excitement ngayon. Or even more. Sabi ng Panginoon Hesus, my food to eat is the will of God. Actually, yung dalawang points po na yun, hindi po sila magkahiwalay. Sila po ay magkasama. You will not able to understand the will of God if you don't love His Word. Amen? Yan po. Ang mga anak ng Diyos, ang mga followers of Christ na sumusunod sa Panginoon, striving para lumago sa Panginoon, naglilingkod sa Kanya, kailangan po ng firewood. Katulad ng sinabi ni Caleb, Lord, ang iyong pangako, ang iyong pangako, ang siyang bumubuhay sa akin. Binasa ko sa Tagalog kanina noong pinakita po yung verse sa Joshua. Napakaganda ng Tagalog, Sabi ni Caleb, Panginoon, ang iyong pangako ang bumubuhay sa atin. Now, ano po yung pangako sa atin ng Panginoon? It is time for us to assess. Let us assess ourselves. Tayo po ay tumungo, ipikit po natin ang ating mata, and let us talk to God. Let us spare few minutes. Kausapin natin ang Panginoon. Hagilapin natin yung ating sarili. Maybe we can ask ourselves, ano ba yung firewood na pwedeng mag-maintain ng aking fire in serving the Lord? Like the Levite priest, every day nilalagyan niya ng firewood. Para yung fire maging continuous. Madali pong magsindi. Pero mahirap i-maintain at magpatuloy yung fire. Ayan. We need the Word of God. And we need to understand His will. Hallelujah. Let us pray. Lord, salamat dahil kinausap mo kami sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyong mensahero, Lord, na ginamit mo sa umagang ito, Panginoon, in order for us to be reminded, Lord, na hindi yung pagsisimula ang problema,
sa aming paglilingkod sa iyo, kundi yung how to finish it well, Lord God, kung papaano kami magpapatuloy. Thank you, Lord, for bringing us to the history and the story of Caleb. Na ang iyong pangako, ang iyong salita, Panginoon, ang pwede naming maging firewood, Lord, in order for us to continue in serving you. Lord, salamat sa iyong salita sa umagang ito. Salamat sa iyong reminder sa aming lahat, Panginoon, yung pong humble ministry na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yung aming mga OHB, yung aming discipleship learning, Lord God, yung DTS, Panginoon, at yung pong aming mga spiritual gifts, Lord, na nagagamit namin sa paglilingkod sa iyo. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa araw na ito, Lord, hindi mo lang kami ni-remind, pinalakas mo pa kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Lord God. Salamat po, Panginoon. Father, I pray that all of us here, Panginoon, ang iyong tagapaglingkod, ang iyong mga followers sa lugar na ito, Lord God, ang iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. Lord, I pray that the fire, Lord God, will continue, Panginoon, and it will be fed not only with firewood, Lord God, but your words, Panginoon, and your will, Lord God, in order for us to continue, Lord, our journey in serving you, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito. Naramdaman namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal. It is not only a rebuke, Lord, yung aming mga narinig, but Lord, it is your way, Lord, of saying to us, Panginoon, na minamahal mo kami, Lord God. Salamat po, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang bawat isa, Lord God. Kung meron man sa amin sa oras na ito, Lord, na nanghihina, Panginoon, na kailangan ng lakas galing sa iyong salita, Panginoon. Kung meron man dito, Lord, na full of struggles, Panginoon, full of lots of things, Panginoon, kaya hindi siya, Lord, maka-move forward, makapagpatuloy. Father, in the name of Jesus, Lord, we pray for the fire, for the strength, Lord, that comes from you. Panginoon, anuman yung pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, kung bakit nagiging mabagal ang aming pag-usad. Father, any works of the enemy in everyone's life, we rebuke it in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at ng lahat ng mga tao, Lord, na nasa lugar na ito, na handang magpatuloy ng paglilingkod sa iyo, Lord God. We honor you today, and this is our prayer. In Jesus' name, amen, amen, amen.